ang works of love are the works of peace. So, 40 years kayong nagtuturo as dito, tapos 50 years ng TD. Ng So, TD. 10 years young pa lang. 11 ako nung na-encounter ko ang tulong. Ang galing. Diba? At saka naghahanap din po kami ng school pala na pwede pa naming i-tutor. Kasi as of this time, at dahil sa program na yan, nakilala kita, Romar, Oh, diba? of course. So proud ako dyan. Kilala mo, ma'am, si Catholic comedian? Ay, student ko yan. Sige, maraming salamat, Thank you, ma'am. thank you. Sa gitna ng maingay na mundo, hanap mo ba ang sandaling puno ng inspirasyon, pagninilay at syempre konting kasiyahan? Mga kwento ng puso na hindi lang nagbibigay aral, kundi nagbibigay din ng ngiti at pag-asa sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Ako po, si Romar Chuka at ito ang Sensei, na kung saan ang bawat kwento ay patunay na buhay ang pananampalataya. Nagbabalik tayo sa episode 3. Ano nga ba ang mga sikreto sa tagumpay at malasakit ni Ma'am Meng De Guia? Halina't alamin natin. Ako po, si Romar Chuka at ito ang Sensei. Hirap kasi i-explain sa mga tao na nagtututor kami, nagsusulat din kami ng lesson At plan. hindi madali. Oo, hindi po madaling maging tulong-dunong tutor kasi mga estudyante. Fourth year kami. Diba? Oo. Na graduating, tapos full load, 'di ba? Mm-mm. Tapos pagod na kayo sa schoolwork, maghahanda pa kayo ng lesson plan. May reflection pa. May reflection. Bababa kayo sa eskwelahan, magta-travel na Mag-jeep. lahat ng usok at alikabok ng Marikina ma-inhale nyo, Yes. 'di ba? Tapos magtuturo sa mga bata na minsan hindi pagod na rin sa school nila, 'di ba? Nag-aral na sila in the morning. Tapos iba makulit, hindi nila makita yung value ng tutoring, ng education. So, nag-absent, nagtatatakbo, hindi gumagawa ng homework, yung mga lahat ng ganon. But that's the beauty of the program. Kasi kumbaga kayong mga estudyante, you learn also how to be teachers and how to discipline your kids. Yes. And yung ganon, na hindi matututunan sa loob ng classroom. Diba? So, Tapos yung yung manner of teaching na may kasama ng practicum habang may knowledge na nadadagdag. Tapos may kasama pang economics na experiential learning. ang dami, din. diba? Na walang math. Kasi yun na Walang math. walang math yung economics na inaral namin. Gumaganon-ganon lang kami. ano lang, supply, demand, Oo. supply, demand lang. Demand and supply. Pero, I think another thing that I appreciated na na-experience ko, nung naging teacher din po ako ng tulong-dunong, I tried to also practice it. What was yung isang, yung isang araw, yung kunwari may 100 pesos. 20 peso challenge Oo. na kailangan makabili ka ng lunch mo na 20 pesos. Oo. Na 6 kayo in the group. Parang Yeah. you pull your 20 pesos. allowance together. Oo. Tapos, sige, diskartehan nyo yan. What can you buy in the cafeteria with the cafeteria. 120 pesos? Oo. Yung iba, ginandahan na lang ang plating, puro itlog, ganyan. Oo, Ayun, sobrang yun I mean, pag pinrocess mo yung mga gano'n na experiences, yun yung, di ba, best yun eh. So, kaya ang galing talaga ni Father Obi and the program kasi parang natahi-tahi niya tong mga ito. Although ngayon hindi na, na rin. Nag-evolve na siya. Nag-evolve na Ano rin. na po siya ngayon, ma'am? Ngayon kasi, dahil sumusunod nga tayo sa DepEd, so from socio-eco-ethics, naging CLETD, ngayon CST, so na ngayon, we focus on the Catholic social teaching. kasi I think that's the call of the times also, na mas maintindihan ng mga bata yung Catholic social teachings and why they do all these mga outreach activities. Pero ipinasok din, meron na ring personal development. So yung economics at sociology out, Medyo, pero meron kami ngayong personal development. Oo. Which is also, I think, providential. Importante din siya kasi kailangan alam din ng mga bata yung sarili nila, di ba? May knowledge of self and bago sila makapag-tutor sa mga Totoo. public school children, di ba? Oo. So I think importante. They know Oo. their strengths and their weaknesses. So pasok 'yon. So para kaming may little psychology. Dati sociology, ngayon naman may little psychology class. At least magka-rhyme. Oo. Mas mahirap lang spell yung isa. So, ay, ganon. Pero I think, very relevant din kasi, di ba, yung mga kabataan din ngayon, di ba, there's yung mga, the depression, Yes. People, Oo. it's a very real thing that's happening sa mga kabataan din. And I think yung them knowing kung who they are. Kasi naalala ko, I think when I was teaching TD then,
pumasok na rin eh. I taught also yung last batch of all boys. Oo, So, tama. naturuan ko pa yung medyo social, may economics ata, ma'am eh. Pero, nung pinaturo na tayo ng psychology, medyo hirap, diba? Hirap din na ano. Pero yung mga Johari window, Yan, oo. They like that. Oo. Nung una, hindi nila magets bakit nag-social teachings tayo. Very very biblical, very very CLE. Tapos bakit biglang merong mga Johari window? Bakit may mga amygdala? Bakit importante yung parts of the brain and all? So, pero much later, mas gets na meron pa rin siyang relevance. Yun yung maganda kasi sa CLE, di ba? Parang pasok sa banga lahat. Finding God in all things din kasi, ma'am. Yes. So, correct. Oo. Ay, isa. So, yun. I think, ewan ko kung kikiligin ka dito, pero alam mo ma'am, yung isang prayer pa rin na dinadasal ko ay yung prayer of Cardinal Henry Newman na naging doctor of the church. Yes. Diba? Kinilig ako nung naging doctor of the church kasi, wow, parang dinadasalan natin to na hindi pa atasan to si Alam mo, Cardinal Newman. isa pa yan sa nakakatuwa. Kung gaano ka si Father Ubi ha. Lahat ng sinama niya sa curriculum ng tulong-dunong. Naging santo lahat. Like, si Don Bosco, santo na siya when we started using him in our lessons, 'di ba? Kasi nga yung ano niya sa mga teenagers, 'di ba? Yung pag-alaga niya rin sa mga bata ganyan. So si Mother Teresa pa siya noon. Kasama din siya sa TD. Kasi yung ang lesson parang works of love are the works of peace. So siya yung parang bawat biblical theme kasi noon, may isang tao na very important, not necessarily a saint, na pinifeature si Father Ubi. So, si Mother Teresa, nandiyan si Oscar Romero. Wow! Archbishop, na ngayon, santo na rin, di ba? Tapos si Pope John Paul, buhay pa siya noon, kasama siya sa curriculum ng TD. Tapos si Pope Francis ngayon, kasama, sana maging santo din siya. Kasi Laudato Si, kasama rin sa Catholic social teaching. So, parang sabi ko to si Father Ubi, grabe, in-introduce niya kami. Kaya we're so proud na... May siya, no? Parang may vision talaga. Lahat ng nandun sa curriculum ng from the original up to now. So alam mo ma'am, every time na may talk ako, Dear Jesus, help me to spread our fragrance everywhere I go. Flood my soul with your spirit and light. Penetrate and possess my whole being so utterly that all my life may only be a radiance of yours. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my own soul. Oh, in my own soul. Let them look and see. Di ba may look up din Pwedeng yun? wala, pwedeng let them look and see no longer me but you, Jesus. Gandang prayer. Ang gandang prayer. Tapos nung, alam mo natutuwa ako, kabisado ko pa. Appear tayo dyan. Pero nung tiningnan ko rin, kasi diba naging doctor of the church itong si Cardinal Newman. May extension pa pala yung mahaba prayer yan. na yan. And ito, na-discover ko din, dinadasal yan nila ng Missionaries of Charity. Talaga? Nila Mother Teresa. Ang galing, diba? Ang galing na Ito ma'am, parang sa pagdating sa TD, no? Bilang you are a witness mula sa kanyang parang almost childhood. Yan na-tutor ako. Na-tutor ka eh. Tapos, nung high school ako, kasi after high school... Nag-tutor ka rin, ma'am, nung high school? After high school kasi, tapos na ako sa tutoring ng summer. So, parang nalungkot ako. Shucks, college na ako, hindi na ako tutor. So, nag-volunteer ako. Father Ubi, can I also teach sa summer school? So, nung college ako, all throughout college, I was tutoring during the summer sa mga kapwa ko TD scholars na younger. Tapos when I graduated college, nagturo ako sa Ateneo. Tapos naging TD teacher ako. Tapos habang nagti-TD teacher ako, nagti-TD tutor din ako sa Higher Horizon. So tapos nung namatay si Father Obi, I took over as TD coordinator. Hindi subject area. Not the subject area. But kasi the CLE as a subject is separate from Tulong-Dunong, the Tulong-Dunong program. Well, the Tulong-Dunong program, tutoring, is part of the curriculum. But the Tulong-Dunong scholarship program is outside. Parang it's the foundation. Outside na yun. So ganon, parang every chance I get na to give back, ganon. So, parang nadaanan ko siya lahat. Naging naging tutor, naging teacher, naging coordinator. So, yun. Kasi kung natin, ma'am, 40 years kayong nagtuturo as dito, tapos 50 years ng TD. So, 10 years young pa lang. 11 ako nung na-encounter ko ang tulong. Ang galing, diba? Ang galing. Pero parang sa inyo, ma'am,
saan niyo nakikitang papunta ang itong tulong-dunong in the next few years to come? Okay. Good question. Oo. Kasi actually, ngayon na pa-retire ako, and reality, no, na mahirap ang pera. Tapos maraming scholarship programs ang buong university. So, kumbaga, parang, alam mo yon, hindi naman ganun kadami ang benefactors din, di ba? So, parang parang may donor, ano tawag yan? donor fatigue din, oo. yung mga ganyan. Pero, I think, yun nga, I would bank on what Father Obi would always say na it's God's work. So, even if I'm not, minsan kasi, di ba, feeling mo, kapag alis ko sa Ateneo, mawala na yung TV. So, may temptation na gano'n. But it will continue because if it's God's work, it will continue. Kasi kaming mga naghahawak ngayon, like si Doc Sho, na dati ring TD Scholar, siya yung may hawak ngayon nung foundation. Foundation. Oo. Doc Sho So, is a teacher. in the college. Parang isa siya sa ASMPH teacher din ba siya? Or Oo, parang yes, health sciences yes. teacher? Oo. Well-respected teacher din. So, Naging teacher magkaedad kami, but nauna lang ako ng 1 taon sa kanya mag-aral. So, minsan yung fear namin nga na, paano pa nag-retire na tayo? Who will take over? Kasi, wala siyang bayad na trabaho to take care of tulong-dunong. I mean, you don't get compensation for it, di For ba? the foundation. And it's, over and above your full load. Full load as a teacher. So, kung kunyari, umalis na kami, sinong papalit sa amin? Oo. Di ba? Although, ito yung natutuwa ako kasi sa senior high school, kasi where Tulong-Dunong is now, Yes. nasa grade 11 siya, hindi siya grade 12. Dati 4th year high school, di ba? Grade 11. So, nakakatuwa. I mean, it makes my heart so pa din na yung mga TD teachers ngayon are not even TD scholars. And most of them are not even graduates of the Ateneo High School. But they love the Tulong-Dunong program. They love teaching it kahit na mahirap. So, kumbaga, dun sa side na yon, dun sa aspeto na yon. Nakakampante kayo, no? Oo, na magpapatuloy yung program in the curriculum. Ang mas scared lang ako for lang, kasi mahirap nga yung i-sustain yung scholarship kung walang pondo. Yung foundation. Oo. So, and people sometimes think na the TD scholarship program has a lot of money. Yeah. Which is not true. Kasi kumbaga parang hand-to-mouth existence ang TD. Magre-raise ng funds ngayon and then the following year, ubos na yan. But the money comes naman. Kasi, well, siguro ang lakas magdasal ni Father Obi sa taas. Pero kasi nga, we have to be realistic also na ang dami ring mga May sumusulpot nagbabago. na rin. One of the changes, like the schools who used to sponsor our girl scholars, hindi na sila nagsusponsor ngayon. Kasi syempre mahirap ang pera. So ang natira na lang, dati merong St. Paul's QC, St. Joseph, St. Bridget, St. Scholastica's Marikina, Miriam. Ang natira na lang yung Miriam. Lahat ng to wala na yan. So Ateneo, Miriam na lang ang nagbibigay ng scholarship. So ganyan. Medyo mahirap din. Mahirap. The succession planning. Yeah. Mga ganyan. Pero because it's tulong-dunong, when people hear na tulong-dunong, talagang willing sila to help. Kasi imagine, umabot ng 50 years yan. And yan, people know that prayer, merong common denominator na gano'n. Alam nila na nag-tutor sila when they hear, Marikina Elementary School, barang, nag-tutor kami dati dyan. Yung gano'n, may sense of pride and, yung parang pag history. Nagtatrabaho na sa corporate world yung ngayon, pag marinig siguro nila yung, nga ba kami, Santo Niño Elementary School, yung kami nung 4th year. Tsaka grabe yung yung bonds rin na natutuwa ako na minsan may magsasabing tutor sa akin, Ma'am, nag-reconnect kami ng mga kids ko. Thank you sa Facebook at ganito. So nakikita sila nga, hindi ko nga alam eh. Ang daming biglang may mga former tutors na, Ma'am, kunyari nag-aral sa Wharton, yung sa Pennsylvania, 'di ba? Ma'am, meron kaming yung siyempre mga business mga MBA. Ma'am, meron kaming project and then my group mates gusto nila yung makukuhang pera dito, we look for beneficiary. Oo. Tatawagan ako, mag-email, Ma'am, pwede bang sa TD namin to ilagay? Alam mo yung sobrang na ang layo-layo na nila, hindi matagal na silang graduate sa high school, but biglang every time laging ganyan, Ma'am, magdo-donate kami ng books, Ma'am, magdo-donate kami ng ganito. Minsan nga mga girlfriend nila, hindi man sila mismo. Yung ganyan. So, parang lumaki kasi yung program na people have very good feelings about it and meron memories bang mga about schools it. na parang hindi naman gumaya pero emulated what we do?
Actually, ang Saints Co Manila tried. Kasi I remember Father Obi would bring me along iba-ibang schools, Holy Spirit, Philippine Science, Saints Co Manila. I would tag along and then he will let me talk about parang ganito, talk about my experience as a scholar, ganyan. So yung mga madre o yung mga admin, gusto nilang magkaroon. Kaya lang, TD, kaya proud. Sorry po talaga. Pero ang daming gustong gawin yung TD in their own schools. But it's a very complicated program. Kasi you need to coordinate with the public schools. Gagaluin mo yung schedule nila. Imagine, dapat may classes sila sa hapon. Pero dahil may tulong-dunong, wala silang classes sa hapon. They have to accommodate us, di ba? So ang daming ganon. Tapos kailangan, syempre, yung curriculum mo, pasado sa DepEd at mga ganyan. So, parang the other schools ended up having TD as an extracurricular activity, not embedded in the academic curriculum. Ang very recent, naging successful naman in Ateneo Cagayan de Oro. Sa Xavier. Xavier School. Sila lang yung alam ko na They call it tulong-dunong din? And they also call it tulong-dunong. Ganda. Kasi, I think it was during the time of Father John G. Sumpayco. When he was still there, he pushed for it. Ang ganda. So, si Doc Shaw would go there and talk to them about the program. So, nag-take off siya. As in place sa Cagayan de Oro. Mapuntahan nga. Xavier School. So may partner din na meron din. Ang Nag-jeep galing. din sila. Ang galing. So, nakakatuwa na May mga ma'am, ito kanina tinanong ko, mga sikat na naturuan, may mga sikat na naging products po ba ang TD aside from you? The joke. from me, aside from sikat na Pero sikat yung parang hindi naman sikat, pero parang naging notable din. Madami. Tapos kasi sabi nga, ang success rate kasi ng mga TD scholars, parang nasa 95%. Ganyan after being a TD scholar, talagang they end up getting good jobs. Napapaaral nila yung mga kapatid nila, natutulungan nila yung mga pamilya nila. Umaangat Ako, top of ano na ba tayo? Okay lang. May meeting ako. Okay, anyways. Yung isang si Angel Aquino kasi she's very popular kasi 'di ba na we came from the same school, as she's 7 years younger than I am. Very shy siya we live in the same area also we went to the same school. Sobrang hindi ko in-expect talaga na she'll be that big kasi very shy. Ang tangkad niya pero lagi siya nakagano mahiyain yun ganun. So, and then of course si Doc Shaw here na parang the whole university relies on him na kasi he's the university physician, tapos he's in charge of a lot of things, tapos yung mga batang nag-graduate sa med school, all praises sa kanya, yung mga ganyan. Tapos another one is Attorney Boyet Del Prado. May radio show nga yata, radio or TV show na he's a lawyer, no? So marami kaming lawyers na ganyan. So yan Tapos may mga poets, mga nag-write ng book, na mga kumbaga mga low profile low-key na mga TD scholars. Sila Jim Agustin, sila nasa Australia na yon sina Eman Velasco. Yan minsan na-invite nga nila ako sa mga book launch nila. Yan nakakatuwa. Tapos may mga doctors, of course. So, kita mo yung pagtanim ni Father Obi, nagbubunga din Yes. And hopefully para siyang water cycle Tapos madami kaming nagtuturo sa junior high, sa senior high. So marami sa amin bumalik to teach. Parang out of the gratitude din Hindi naman napilit. Pero Hindi pilit. Actually, si Father Obi, ayaw niya yung may gagawin ka dahil parang feeling mo required. Yung ganyan na. Like when I started teaching, sabi ko, Father, do you really want to teach? And of course, he was very happy na I wanted to teach in Ateneo. Pero he made sure na hindi yon dahil lang grateful ako sa kanya or ganyan siya. Yung minsan nga, sabi ko, Father, I want to give back also. Magtuturo ako dun sa Merinol Adult Education. Yung panggabi na para sa mga kasambahay, mga ganon. Sabi ko, magtuturo ako doon. Alam mo, hindi niya ako pinayagan. Bakit? Sabi niya, you'll be too tired. Kasi you're teaching full-time. Naiisip niya na, tapos magtuturo ka sa gabi, may evening class. You take care of your family. You take care of yourself. Later on na daw, yung ibang tao, if I'm established na and I'm na with my work, ganyan. Ganon siya, si Father Obi.
Siguro ma'am, huling hindi naman question, pero pwede niyang mahikayat ang ating mga viewers kung gusto nilang to know more about TD or kung may gusto palang biglang mag-donate ng something. Saan po sila pwedeng mag-reach out po? Okay. Pag kung interesado po kayo na magkaroon ng program as big as TD, I mean, you can always... If for example, there's school, di ba? Oo, may mga... At saka naghahanap din po kami ng school pala na pwede pa naming i-tutor. Kasi as of this time, puro Marikina schools. Yes. But the senior high school has grown so big. Dati 10 sections lang yung old high school. Ngayon we have 24 sections sa grade 11. So there are certain public schools in Marikina na 2 section yung nag-tutor. Medyo magulo. Medyo complicated. So we would like to look for other schools near Ateneo where we can tutor the kids. Yan. Tapos kung gusto nyo pong matutunan more about the program, you can just email us or visit the senior high school. We will be very willing to tour you around and talk to the CLE teachers about how to go about putting up a program like this. Tapos po, willing din kaming imbitahin nyo kami sa eskwelahan nyo. And then, kung may kilala kayo na gustong mag-donate para mas marami kaming matulungan ng mga bata with their scholarship grants. Ganon din po sa Ateneo High School. Contact nila. May maliit po kaming opisina ng tulong-dunong na, ito very important, 2 lang po yung staff namin doon. Yung isa, dating TD scholar, graduate siya ng Saints Co. Pero she decided to help TD in that way, na staff namin siya doon sa office. Tapos yung isa, not connected to TD at all. She was never a TD tutee, never went to a school where we tutored. But because she had that opportunity to work with Father Obi in the parish, parish work ito, inalay niya na yung buhay niya sa tulong-dulong. As in, siya yung si Ate Elma. As in, mula nung namatay si Father Obi at nagkaroon kami ng maliit na opisina, siya na yung nag-handle ng mga TD scholars. Saan po yung opisina na ito? Actually, it's based in the junior high school kasi that's the old high school, diba? So, andun yung opisina sa junior high school. Okay. So, yun, kung gusto nila mag-donate, lapit na lang po sa office dun or sa tumawag. office, yes. May Madali Facebook na. page po ba ang Tulong Dunong? Meron pero hindi siya ganun ganun. ka-active Kasi nga, na. yun yung nga isa sa mga bagay na kailangan naming ayusin. Sige po. Anyway, thank you very much, Ma'am Meng, for your time. May meeting ka pa. Salamat for... tatakbuhin ko pa yung aking... tatakbo. And para maging physical fit din yes, tayo. So, maraming salamat for your time. At marami akong natutunan na nabago rin kahit pa paano, 'di ba? Pero yung iba natutunan ko pero wow, it's in a different light. So, maraming salamat. And I think that we are all grateful for this kind of story. It's a very inspirational story, not just of you, but also of Father Obi na parang naging very instrumental para ikumpas ni Lord kung ano yung buhay na meron po kayo ngayon. So, totoo yan. Yun. Maraming salamat. Salamat din. Ako'y nagagalak na nabigyan ako ng pagkakataon na kumbaga ipakita yung aking appreciation for the program that has led me to where I am now. And I'm very happy where I am now. I'm about to retire and I wish there's more that I can do for the program also. Thank you. At dahil sa program na yan, nakilala kita, Romar, di ba? Of course. So proud ako dyan. Kilala mo, ma'am, si Catholic comedian? Ay, student ko yan. Sige, maraming salamat, ma'am. Thank you. Di ba? Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kasikatan, kundi sa dami ng buhay na nababago mo. We would notice si Ma'am Meng ay hindi lang nagturo ng lessons, nagbigay siya ng direksyon sa buhay ng ibang tao. Ang tunay na guro ay hindi lang nagtuturo, kundi nag-i-inspire. Muli, ito si Romar Chuka at ito ang Sensei na kung saan ang bawat kwento ay patunay na buhay ang pananampalataya.